Bumisita si Senador Risa Ontiveros sa Kalayaan Municipality sa Pag-asa Island para sa isang resupplying at medical mission. Ang sumalubong sa kanya, isang boses na nagbigay diin sa totoong hamon ng pagbabantay sa ating teritoryo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa pagbisita ni Senador Risa Ontiveros sa Kalayaan Municipality sa Pag-asa Island kahapon kasama si Commodore J. Taviela ng Philippine Coast Guard, naranasan niyang ma-radio challenge sa kanyang biyahe. Senator Risa was able to hear and experience the radio challenges na ginagawa ng Chinese government sa loob ng ating exclusive economic zone and telling us na meron silang indisputable sovereignty over those waters. No? At natunghayan din na niya ng mambabatas kung paano ang pagresponde ng mga kawani ng Philippine Coast Guard sa mga ganitong challenges. Kailangan lang niyang ipaalala sa China na signatory sila sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang arbitral ruling noong 2016. Reminding them that they are a signatory state to UNCLOS and that they have to abide to its provisions. Nagsagawa ng medical mission ang senadora sa lugar at kinausap ang mga lokal na opisyal. Sa larawang binahagi ng mambabatas, makikita sa likuran ng isang sirang gusali. Bahagi ito ng municipal building na nasira pa sa pananalasa ng Bagyong Odette noong 2021. Sa sesyon sa Senado, nakiusap si Senador Robin Padilla sa mga kapwa-senador na sa halip na magdebate pa sa issue ng Kalayaan Island Group ay tumulong na lang na malagyan ng budget ang pagpapatayo ng mga government facility sa Pag-asa Island at sa iba pang isla na nasa loob ng Kalayaan Island Group. Sabi naman ni Commodore Taviela, nananatiling bukas ang kanyang imbitasyon kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang opisyal ng pamahalaan na sumama sa mga Maritime Domain Awareness Flights sa Kalayaan Island Group. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.